Mark chapter 16. Let's read from verse number 15. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, and sat on the right hand of God. And they went forth and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word with signs following. Amen. I would like to discuss today, mga kapatid, about proclaiming the gospel. And we are all here, mga kapatid, because of the gospel. Nandito tayong lahat because somebody preached to us. Somebody is not ashamed to share the gospel. May tao na hindi nahiya na tayo ay bahagian. May tao na nagpray. May tao na ang inisip ay hindi lang ang kanyang sarili, kundi ang kapakanan din natin, mga kapatid. This is the mission of the church. And it was seriously taken by the early disciples. They turned the world upside down using this message. Ang mensaheng ito ang nagpabago, mga kapatid, ng perspective ng totoong paglilingkod sa Panginoon. Because serving God is not just going to church, listening to the sermon, and then go home. No. Serving God involves proclaiming the gospel. Serving God involves sharing the good news, speaking of the goodness of God. Are we ashamed of the gospel? Are we ashamed of the gospel? And throughout the world, this message is about, it should be told in all the parts of the world, mga kapatid. The message of the gospel spread throughout the world in Romans chapter 10, verse number 16. Romans chapter 10, verse 16 to 18, that this word should be preached. But they have not all obeyed the gospel. For Isaiah saith, Lord, who hath believed our report? Verse number 17 says, So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So faith will be communicated. Faith will be established when somebody is preaching the word. Verse 18, But I say, have they not heard? Have they not heard? So ibig sabihin, dapat may nangaral. Have they not heard? Yes, verily, their sound went into all the earth, and their words unto the ends of the world. So yung word, mga kapatid, was communicated throughout the world. That's why nakarating sa atin dito. Because the disciples are not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Everybody say amen. Paul says, I am not ashamed of the gospel, because this is the power of God unto salvation. This is the power of God unto salvation, mga kapatid. So when was the last time that we personally shared the gospel with someone? Hindi lamang basta i-discuss about your church. It's not just only to discuss how beautiful your church is. It's not just to brag how cold is your church. It's not just to brag how beautiful the building or the people,
No, but actually, when was the last time you personally shared Jesus Christ, talk about Jesus Christ to somebody else? Is the sharing of the gospel becomes your priority? I bet, mga kapatid, na ngayong araw na ito, all of us will be guilty. Because all of us have our priorities. May kanya-kanya po tayong gustong gawin. May mga kanya-kanya tayong kaabalahan sa mundo. I'm not attacking that, mga kapatid. I'm just telling you what the Word is telling us, mga kapatid, that even pastors, ministers, they should be reminded that the priority is not to be ashamed of the gospel. Huwag ikahiya ang ebanghelyo ni Kristo. And when was the last time that you heard the gospel being preached in a gospel meeting? Mga kapatid, many churches no longer have gospel meetings per se. Ang ibang mga simbahan, mga kapatid, they just gathered together and then they just socialize, mga kapatid. Pero there was no gospel meeting. I wonder the church could also have a gospel Sunday, mga kapatid, na kung saan every one of us after the church service will be going out. I don't know whether kung saan kayo pupunta, but the goal is that is your gospel Sunday. You will tell somebody of God's goodness. Kapitbahay mo, kamag-anak mo, kakilala mo, kaibigan mo, classmate mo, katrabaho mo, go out on that Sunday and tell Jesus that Jesus loves them. Share Jesus Christ. Share the good news. We can do that, mga kapatid. Everybody say amen. It's not only Sundays. Every day, mga kapatid, we should tell them about Jesus. And might we be ashamed, mga kapatid? Kaya siguro tayo nahihiya. Nahihiya ba tayo dahil sa salita ng Panginoon? But in Mark chapter 8, mga kapatid, verse 38, Jesus postulated that some might be ashamed of Him and His words. Whosoever therefore shall be ashamed of me, sabi ni Jesus, and of my words in this adulterous and sinful generation, of him also shall be Son of Man be ashamed. Ikahihiya rin siya ng anak ng tao when he becometh in the glory of his Father with the holy angels. Kung hindi natin siya, tayo ay mahihiya to share His words, darating ang panahon, kahihiya din tayo ng Panginoon. Because if you could just understand, mga kapatid, what I understood, kung maiintindihan nyo lang, yun naiintindihan ko, mga kapatid, that our entire being is connected to the Word. Whether you like it or not, in the spiritual realm, you will say yes. Because man consists of body, soul, and spirit. And the words of God are spirit. These are spirit. So whether you like it or not, konektado itong salita ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. At the end of your life, sa bandang huli, you will realize that meron palang hangganang ang katawan lupa. Yes, merong hangganang ang katawan lupa. Tumatanda, sumasakit ang ating mga balakang, humihina ang ating resistensya, ang ating karunungan ay nadidiminish, umiiliit yung ating utak habang tumatanda ang tao, mga kapatid, nagsishrink, mga kapatid. Kaya ang tawag nila ay kumikitid daw. Totoo po yun. Oh. That's why we need to encourage ourselves to learn more so that yung ating utak ay hindi maging idle, mga kapatid. Everybody say amen. So habang tumatagal, hopefully, yung ating pong pagtanda, mga kapatid, ay hindi paurong, sabi nga nila. Hopefully, mga kapatid, ang ating
ang ating unawa, if you could just understand, mga kapatid, what I understood, na ang salita ng Diyos ay naka-embed na sa atin. Kasama na, nasa DNA na natin, mga kapatid. Na if you forget to acknowledge that, you will be failure in your life. Marami na tayong nakitang taong nag-fail. What I mean failure is not about money. Na pag wala ka ng pera, failure ka na. Pag wala ka ng magandang bahay, failure ka na. Pag wala ka ng magandang sasakyan o wala ka ng maraming pera, failure. No, hindi yung failure na sinasabi ko. Yung miserableness ng buhay. Yung misery. Yung bagay na may kalungkutan sa buhay mo na hindi mo maipaliwanag pero may pera ka. May asawa ka. May pamilya ka. May negosyo ka. May pinag-aralan ka. Pero may kakaibang kalungkutan na hindi kayang i-address ng yaman ng mundo. That's the misery. Kung maiintindihan nyo lamang, mga kapatid, na we should not be ashamed of the gospel. Huwag nating itong kahiya. Kasi kung may nahiya sa atin o nahiya na mag-share sa atin, wala tayo sa simbahan ngayon, mga kapatid. Or maybe we are ashamed because we look like fools to others. Maaring, kaya siguro nahihiya ang iba ay dahil iniisip nila sila ay mangmang sa maraming tao, mga kapatid. Inadmit ni Paul, mga kapatid, na ang cross, the message of the cross, is foolishness, mga kapatid, to many. Sinabi niya, mensahe ng cross, tungkol kay Jesus Christ, kahibangan yan sa iba. Kahibangan yan sa iba. Kamangmangan yan sa iba. Look in Mark, 1 Corinthians chapter 1, verse 18. Tingnan niyo po. How Paul described this, mga kapatid. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness. But unto us, foolishness daw yon, mga kapatid. Ang pangangaral daw ng salita ng Diyos, ang pangangaralan tungkol sa cross ni Kristo o tungkol kay Kristo, ito daw ay kamangmangan. Foolishness daw ito sa iba. But unto us, which are saved, it is the power of God. Pero sa atin daw, mga kapatid, na niligtas ng Diyos, ito'y kapangyarihan. The cross is power, mga kapatid. And every time you come across, mga kapatid, with the cross, you can feel something that is not normal, mga kapatid. Tuwing nababasa nyo ang tungkol, nanonood na nga lang kayo ng Passion of Christ, mga kapatid, you feel something different in your body, mga kapatid. Mayroong klaseng agony, may klase, mga kapatid, ng iyak sa ating kaluluwa na hindi natin maipaliwanag ng isang salita. And behind that, na yung bagay na hindi mo maipaliwanag, that is actually the power of God's Word. That's the power of the cross that compels us to go to church. The power of the cross that compels us to bow down and kneel and repent of our sins. The power of the cross that compels us to live holy in the sight of God. The power of the cross that compels us, hallelujah, to suffer for Christ's sake. For the righteousness' sake, mga kapatid, we suffer. Wala nang taong gustong maghirap siya dahil sa isang paniniwala lang, maliban lang kay Kristo. Kaya may kapangyarihan doon. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Acts chapter 1 verse 8, but you shall receive power. But don't be confused of receiving the Spirit without the Word. Huwag niyong guluhin ang isipan ninyo na pwede mong tanggapin ang kapangyarihan, gamit lamang ang Espiritu ng Diyos, and then absent naman ang Word of God sa buhay mo. No. The Word and the Spirit are one. Iisa ang Espiritu Santo at ang salita ay iisa. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So yung word na tinatanggap natin every Sunday, every sermon, every Bible study, every time you read your Bible, every time you meditate the Word of God, that word is the same Spirit, hallelujah, that compels us, hallelujah, that fill every soul and every heart.
That's the same Spirit. Iisang Espiritu yan. You get the point? So don't live outside of the Word. Don't just go into the Word without the Spirit. Magiging panatiko ka niyan. Magiging legalistic ka pala, Magiging tutok ka sa letra, sa titik, pero walang Espiritu Santo. The letter killeth, the Bible says, but the Spirit giveth life. So, nagbibigay ng buhay, mga kapatid, ay ang Espiritu Santo. But we need the wisdom. We need the Word of God. This is the power of God. So, we should not be ashamed. Hindi dapat tayo nahihiya. Saan ka pupunta? Magsisimba ako. Huwag kang nakayuko. Be proud. I'm going to church. I will worship the Lord. I will hear the words of the Lord. I will follow His words. I will hear His will for me. Huwag kang nahihiya. Don't be ashamed of bringing your Bible. Don't be ashamed of praying in the public. Huwag ka nahihiya. Kakain ka sa Chowking, mananalangin ka, nahihiya ka kasi maraming nakatingin sa iyo. No. You should not be ashamed of the gospel. Whatsoever you do it in the name of the Lord. So kakain ka, do it in the name of the Lord. Lord, in the name of the Lord yan. Lord, bless this food. Let people hear that you are praying for your food. Kasi indirectly, you are sharing the word. Uuwi sa bahay yan, hindi mo kilala yan, pero uuwi siya sa bahay na nasa isip niya yun. The person beside me praying for the food, thanking the Lord, the Lord's provision. Ako, hindi man lang ako makapanalangin, hindi ako makapagpasalamat, may burden na ngayon sa puso niya, mga kapatid, na magsisi ng kanyang kasalanan. Hindi mo alam yung kakain ka lang, but you are preaching the Word of God. Show them that you are a Christian in the way you look, the way you dress, the place you go. People will be blessed. Amen. Ay, hindi ko alam kung ano ang estilo ng pananamit mo, pero kapag naging Kristiyano ka na, even your dress, even your physical appearance is preaching the gospel. Let people know that you are a Christian. Let them know that you live holy. Let them know you believe in the modesty. Let them hear the message. Let them hear the gospel. Through you. Hindi ka nagbubukas ng iyong bibig. Hindi ka nagsasalita. Wala kang binabasa, but you look holy in front of them. You speak holy in front of them. Everybody say amen. Meron kasing taong maganda ang damit, pangit ang ugali. Alam niyo ba yon? Pero pag yung mga taong magaganda ugali, mga kapatid, mabilis matuto. Good attitude increases aptitude. Totoo po yun. Ang taong may magandang ugali, nagdadagdag ng karunungan sa kanya yon. Madaling matuto ang mga taong may magandang ugali. Pero pag pangit ang ugali, mga kapatid, ang bagal matuto. Naririnig niya, alam niya, pero hindi siya natututo, mga kapatid. Then, why should we ashamed of the gospel? Sino ba ang dapat nating i-please? Is it man or is it God? In Galatians chapter 1, verse 10, sino ba talaga ang ating binibigyan ng kapurihan? Galatians chapter 1, verse 10, For do I now persuade men or God? Ako ba ngayon ay, ano ba ang persuade sa Tagalog dyan? Ha? Nanghihikayat ng tao, sa tao o sa Diyos? Or do I seek to please men? For if I yet please men, kung tao ang aking binibigyan ng, nilulugod ko ang tao, sabi niya, I should not be the servant of Christ. So this is about character checking. Character checking po tayo dito, sabi ni Paul.
Kapag tao na ang aking binibigyan ng kaluguran, hindi ako magiging alipin ni Kristo. Sapagkat ako bagay ng hihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos. O ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao, o kung ako'y magbibigay lugod pa sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. So sa pag-iisip ni Paul, that's why Paul is very bold, very focused. Hindi siya nahihiya sa pangangaral ng Ebanghelyo, bagamat pinagtatawanan siya, bagamat inuusig siya. Hindi siya nahihiya sapagkat nasa isip niya na ang ginagawa niya ay hindi pagbibigay lugod sa tao, kundi pagbibigay lugod sa Panginoon. So when you preach, when you share, when you go to church, when you go to Bible study, when you open your Bible in the public, when you pray in the public, you are not pleasing men. You should not be ashamed. Amen po ba? Kung meron man tayong bibigyan ng kakapalan sa buhay natin, maging makapal na tayo mga kapatid sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi nahiya si Kristo mga kapatid nung siya'y naipako sa krus. Hindi siya nahiya mga kapatid na siya'y nakikitang binubugbog, pinapako, inaalipusta, inaalimura mga kapatid. Hindi siya nahiya because he is not pleasing men. He is pleasing God. On the same note, mga kapatid, I am asking everyone not to be ashamed of the gospel. Because we are pleasing God, not men. Even though some of the people, they believe in Jesus, they love the praise of men more than the praise of God. In John chapter 12, verse 42, why some would not confess Jesus? Bakit ang iba ay hindi nila kayang i-share si Jesus? Sa Tagalog natin basahin, mga kapatid. In verse number 42, mga kapatid. Gayunman, maging sa mga pinuno ay maraming nagsisampalataya sa Kanya. Datapwat dahil sa mga Pariseo ay hindi nila ipinahayag. Baka sila'y mapalayas sa sinagoga. May benefit po kasi. Takot silang ma-desocialize. Takot silang matanggal, mga kapatid, sa grupo, sa fellowship. Takot silang matanggal sa karamihan. That's why they believe God, pero hindi nila ito ipinahayag. Hindi nila ito i-share. Hindi nila ito binroadcast, pinubliko. Dahil sa mga Pariseo. Verse 43, sapagkat iniibig nila ng higit ang kaluwalhatian sa mga tao kaysa kaluwalhatian sa Diyos. That's the reason why some of the people are ashamed of the gospel. Nahihiya sila dahil mas ginugusto nila na sila ang kanilang imahe ay mas maganda at ayaw nila mga kapatid na ang kanilang imahe ay nayuyurakan. Mas binibigyan nila ng kaluwalhatian ang pansarili o ang tao kaysa sa Diyos. Kaya kapag tayo mga kapatid ay nagtatanong sa ating sarili, have I done my best for my God? Nagawa ko na ba ang the best sa Panginoon na pinaglilingkuran ko? Have you? Nagawa nyo na ba? Now, this is the best. I'm not telling you to crucify yourself para ibigay mo yung the best mo sa Panginoon. Hindi ko sinasabi na lumakad ka magmula dito hanggang doon sa Pampanga na nakapaa at magpapako sa krus o magpalatigo ka sa iyong likuran. I'm not telling you to do that para magkaroon ka ng best sa Panginoon. No. I'm telling you what the best that you can do is not to be ashamed of the gospel. Simple as that. Huwag mong ikahiya ang ebanghelyo. Huwag mong ikahiya ang salita ni Kristo.
Huwag mong ikahiya ang salvation na inaalok ng Panginoon sa mga tao. Huwag mong ikahiya, mga kapatid. Huwag umiral ang kaluwalhatian ng tao sa isipan mo, kundi ang kaluwalhatian ng Diyos na sa tuwing ikaw ay nagsasalita, mga kapatid, ng kabutihan ng Panginoon, ang kaluwalhatian ng Diyos, mga kapatid, ay pumapailang lang. Ang kabutihan ng Diyos ay naipapangaral, ang kanyang paghukom, hallelujah, ay naibabahagi sa marami. Sinasabi ko sa iyo, kapatid, ang Diyos ay higit na napupuri kaysa sa tao. When you preach sin to people, maybe people will tell you, taong to mapanghusga, kala mo walang kasalanan. Mga kapatid, no, you can live righteously without offending anyone. Jesus Christ lives righteously, and yet He offended many, and yet He is not affected. Why? Because He knew Himself. Kilala mo sarili mo eh. So hindi ka maiilang, hindi ka, baka sabihin nila, pag nag-share ako, pastor, ako lang yung mabait, sila hindi, iniisip nila, nanguusga na ako. No. You need to tell them. You need to be the messenger of God. Sino magsasabi sa kanila? Barkada nila? Sino magsasabi sa kanila? Wala. Only you. Pinadala ka ng Panginoon, mga kapatid. Pinadala ka ng Panginoon. Everybody say, pinadala ako ng Panginoon. So, you are sent by God, mga kapatid. Kaya, this is the power of God kasi. Why should we ashamed of this? Huwag tayong mahihiya. This is the power of God unto salvation, mga kapatid. Yun ang sinabi ni Paul, mga kapatid, sa Romans chapter 1, verse 15, up to 16. Kaya very ready siya, mga kapatid, to preach the gospel. Kaya nga, sa ganang akin, ay handa akong ipangaral din ang ebanghelyo sa inyong nangasa Roma. Verse 16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at gayon din sa Griego, mga kapatid. Ito'y baliwanag na sinasabi ni Apostol Pablo na siya ay handang mangaral ng ebanghelyo at hindi siya nahihiya sapagkat ang tingin niya at ang kanyang pangunawa, mga kapatid, na ang ebanghelyo ng Diyos ay kapangyarihan. Everybody say amen. Ang kapangyarihan, mga kapatid, pag ito'y ipinasa mo, ito'y kapangyarihan pa rin. When wisdom is being passed, it is still a wisdom. It will never deficit, mga kapatid, o mag-deficit yung kanyang source o yung kanyang element, mga kapatid. It still will become wisdom. Ang salita ng Diyos, pag pinasa mo sa iba yan, salita pa rin ng Diyos yan. Pag pinasa sa iba, salita pa rin ng Panginoon yan. Naku, kung ano yung ibig ko sabihin. Kaya sabi ni Paul, this is a power. Power to what? Power to change your life. Power to change your destiny. Kapangyarihan upang baguhin ng Diyos ang takda ng buhay mo. Baguhin ng Diyos, mga kapatid, ang takbo ng iyong direksyon sa buhay mo, mga kapatid. Ito'y kapangyarihan ng Diyos. There is no other power that could change us aside from the Word of God. Wala na po. Get all the wisdom of this world. Get all the riches of this world. That cannot change you for better. But only the Word of God. Mayaman ka, mahirap ka, may sakit ka, malusog ka, bata ka, matanda ka. Pag ang Word of God dumating sa buhay mo, mga kapatid, may pagbabago na hindi kayang gawin ng yaman at runong ng mundo. Yan ay nanggagaling lamang sa Panginoon. That's why this word, the gospel, ang ebanghelyo ng Diyos na ipinapangaral sa atin, mga kapatid, ito ay may kakaibang binhi na hindi kayang ibigay ng iba. Because through which one is born again. Dahil sa ebanghelyong ito, tayo ay nagiging bagong nilalang, mga kapatid. At ang salita ng Diyos
na kung saan itong salitang ating tinatanggap ay hindi namamatay, hindi napaparam, hindi naluluma. Ang Diyos is the same yesterday, today, and forever. Ang kanyang salita ay hindi nagmamaliw. Yan yung kapangyarihan ng salitang ating tinatanggap. Yung textbook nyo sa eskwelahan, maluluma yan. I tell you. Kaya nga, consistent ang pag-aaral. Kaya consistent ang mga teachers to receive seminars, new learnings, new methods. Dahil kung susundin nila yung panahon ng kupong-kupong na mga textbooks, mga kapatid, I doubt kung may matututo sa panahon ngayon ng teknolohiya. Maging sila man din. They need more knowledge and understanding, accumulate knowledge for them also to share to their students, mga kapatid. Everybody say amen. Yung abogado nga kasabi natin, abogado na yan, tapos na sa pag-aaral. Doon kayo nagkakamali, mga kapatid. Ang abogado, hindi natatapos ang pag-aaral. Kaya pag magnonotaryo kayo, tingnan nyo maigi pag nakanotaryo doon. Kung may nakalagay sa baba, bukod sa kanyang attorney's role, tingnan nyo kung may nakalagay MCLE. Kasi may mandatory silang learning, mga kapatid. Units yun. Every time na magre-renew sila ng PRC nila, tinitingnan yun. Ibig sabihin, tapos ka na mag-aaral ka ulit. Kasi pag nag-renew ka ng iyong lisensya ng PRC mo, makikita ulit doon, wala kang units na inaral, walang transcript, hindi ka i-renew. So, hindi. Abogado ka. Pero hindi ka pagpa-practice ng pag-aabogado mo. Tawag lang sa'yo, abogado. You see? Yun nga, mga kapatid, ha? Nasa secular yun. Tayo pa kaya, mga anak ng Panginoon. Nakarinig lang ng isang Bible study, okay na yan. Good for 1 year na yan. Ang tindi mo, isang Bible study lang, good for 1 year. Hindi, mga kapatid. That's why we go to church every Wednesday to listen. Diba? Meron pa tayong Friday prayer meeting. Meron tayong Sunday school. Meron pang sermon of the word. May discipleship pa. May mga training pa. May mga conferences pa. May mga special discipleship pa. Bakit natin ginagawa yun? Because this is the power of God unto salvation. Kapangyarihan po ng Diyos yan para sa kaliligtas. Hello? Do you want to go to heaven? Gusto niyo mapunta sa langit? Ayun lang, if you want to go to heaven, mga kapatid, do not be ashamed of the gospel. This is the power of God unto salvation, mga kapatid. So salvation from the present storms, salvation from the future judgment, this is the power of God unto salvation. Kaya kapag sinusunod natin ang utos ng Panginoon, ang salita ng Panginoon, mga kapatid, it helps us weather the storms of life. Kahit anong uri, hallelujah, ng panahon, ng sitwasyon sa buhay natin, you have the power. You have the power. May tag-init ang buhay mo. May tag-ulan ang buhay mo. May tag-tuyot. Hindi yung makatabi nyo, mukha ng mga, di ba? Tag-tuyot po yan. Minsan, taglagas din. Tinan nyo sa bandang likuran. Pag sa likuran ng mga kapatid nakaupo, malamig na taglagas na yan. Nalalagas na mga kapatid. Di ba? Mayroon ganoon sa panahon ng buhay natin. But this is the Word of God that gives us power, mga kapatid. Everybody say amen. Tingnan niyo sa Matthew chapter 7, verse 24, mga kapatid. Kung anong sinabi ng ating Panginoon dito, mga kapatid. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. 25.
at lumagpak ang ulan, at bumaha, at humihip ang mga hangin, at hinampas ang bahay na yaon. Tatandaan niyo mga kapatid, ang panahon ng buhay natin, hindi palaging maganda ang panahon. May panahon na maulan, mabaha, humiihip ang malakas na hangin na hinahampas. Ayan, bahay dyan, di ba? Pero i-internalize nyo, buhay. Hinahampas ang buhay mo. At hindi nabagsak sapagkat nakatayo siya sa ibabaw ng bato. Sumunod, verse number 26. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap, ay matutulad sa isang taong mangmang. Kanina anong sabi? Matalino daw. Yung nakatayo sa ibabaw ng bato. Pero mangmang naman daw ang isang nakatayo na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. Mga kapatid, sa buhanginan. Ano bang meron sa buhangin? Walang pundasyon. Malambot. Hindi siya stable. Hindi siya matibay na panulukan. Hindi siya pwedeng gawing cornerstone ng buhay mo. Hindi po pwede. Malambot yun eh. Walang adobe dun eh. Walang matigas na bahagi yung lupa na yun eh. Verse 27. Lumagpak ang ulan, parehas bumaha, umihip, hinampas ang bahay na yaon. Parehas. Yung nangyari sa mabuti, sa matalino, at nangyari sa mangmang ay parehas. Yung nangyari sa believers, at yung nangyari sa unbelievers, parehas. Pero nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Alam niyo ba yung pag sinabing kakilakilabot? Ha? Ano yung frightening? Parang sobrang takot. Kakaiba ang pagkabagsak, mga kapatid. Yan yung sinasabi ng Biblia sa atin. Kaya kapag ang tao, mga kapatid, ay hindi nahihiya sa salita ng Panginoon at ang salita ng Panginoon ay ginagawa niyang pundasyon, anumang klase ng weather sa buhay ang dumating, you can still stand strong in the presence of the Lord. It's not because of you, it is because of the foundation you are standing on. Sa pundasyon na kinakatayuan mo, yun ang rason, hindi ikaw. Di ba? Sabi nung langaw, mga kapatid, dumapo sa kalabaw. Tumawid sila doon sa, sa tulay. Yung hanging bridge. Talaga naman yung hanging bridge, talaga namang halos lumapat na yung kanyang dulo doon sa babae, sa tubig. Sabi nung langaw, ang bigat natin, Sabi ng kalabaw, wala kang 1 gramo eh. Ganon, may mga taong ang tingin sa sarili, bigat natin, Grabe yung ginawa ko, Mga kapatid, you are standing in a solid foundation. That's why you were able to stand strong in the sight of many, not because of yourself, but because of the solid rock foundation that we have, and that is Jesus Christ. That is the gospel of the Lord Jesus. Yan yung ebanghelyo ng Diyos. Yan yung kinatatayuan natin, mga kapatid. Kaya kung makikinig ka at sumusunod ka daw, para kang isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Langaw po tayo. Tayo po yung langaw. Ang salita ng Diyos yung kalabaw. Nakatungtong lang po tayo. Sabihin mo sa katabi mo, langaw ka lang. Huwag tayong mayabang. The power of the Lord lies on His words. Nasa kanyang salita. Amen? Kaya, mga kapatid, that's why our life becomes so, sabihin na natin, fulfilling. It's not easy, but fulfilling. Why? It's not because of what you know.
It's not because of diskarte mo. It's not because of, it's all about God. It's all about the power of God's Word. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Jesus is not ashamed to call us brethren. Hindi siya nahiya na tawagin tayong kapatid, anak. God is not ashamed to be our God. So, huwag din tayong mahiya. Mga kapatid, siya ang ating Panginoon. In next week, I will also share, mga kapatid, about preparing for the gospel. If we are not ashamed of the gospel, we should prepare the gospel. Everybody say amen. So there may be other reasons why many Christians do not share the gospel. Maybe cares or riches or life pleasures may have a stranglehold on them. But their hearts also hardened by the deceitfulness of sin may be the problem. Simple apathy may be a reason. But if it because we are embarrassed or ashamed, there is no good reason to be ashamed of the gospel of Christ. If it because we are embarrassed or if because we are ashamed, ibig sabihin, hindi ibig sabihin na wala ng good reason, mga kapatid, ang Word of God. Tayo lang yung nahihiya, hindi yung Word of God, mga kapatid. Even if it means having to suffer ridicule, rejection, or even persecution. Kahit na tayo mga kapatid ay makatanggap ng marami pang pangungutya sa iba, maraming pang aalas ka, maraming panunuya, just go on. Don't be ashamed of the gospel of Christ. Continue to proclaim. Continue to live holy. Huwag niyong baguhin ang inyong kasuotan kapag kayo ay wala sa simbahan. Go out with dignity. Ano ba pakiramdam nyo when you go to church? Pag Sunday, ganyan ang suot niyo. What do you feel? What do you feel? You feel dignified. Ikaw, Brother Gander, mabibili ka ng isda sa palengke, nakaganyan ka. What do you feel? Aba, sabi ng tindero, bibili to 10 kilo. 1/4 lang pala yung binili. 1/4 tumawad pa. What do you feel? You feel something, you feel dignified. Amen? You feel dignified. Because of what you wear. Kaya sabi ko, huwag yun ang hubarin yan. Pag nasa bahay kayo, what I mean is, pag aalis kayo, look dignified also. So people will, wow, sino to? Iglesia ni Cristo ba to? Look at them. I'm very proud of them. They look dignified. When they go to church, they look dignified. Kaya pag kayo din mga kapatid, wala na kayo sa simbahan, trabaho, sa mga... Dress yourself as a dignified person. Why? Because you are preaching the gospel. You are proclaiming the gospel. Tinuro ng Diyos yan sa atin eh. Amen po ba? Tayo kasi iba-iba. Pupuntahan ko mall. Mag-ano lang ako. No. Kahit na mall ang pupuntahan mo, hindi ko naman sinasabi palagi kang nakabarong, nakanektay. What I mean is, make yourself dignified. Make yourself presentable. Basta maligo din kayo, mga kapatid. Nakakadagdag din yon sa pag-proclaim ng gospel. Nagtututbrush din paminsan-minsan. Para pag nag-share ka, wow, kaaya-aya naman. Diba? So, make yourself, mga kapatid, dignified. Because the word that we are preaching and proclaiming is the word of the Lord Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.